Hi guys, good evening. Good evening sa inyong lahat. At guys, nandito ako ngayon sa inyong harapan. At ito, bumalik na naman si Nanay Edna sa aking vlog. At kumusta kayong mga followers ko dyan? Pasensya na kayo na ngayon lang ako open ulit sa aking vlog kasi may problema kami guys na dumating sa buhay namin at hindi naman natin akalain na hanggang kailan lang tayo dito sa buong mundo. Kaya kahit malungkot guys at masakit isipin na sa imong kapatid na mas sa lahat ng kapatid ay siya lang ang pinaka-close ko talaga. Siya lang ang lahat kong pagsabihan. Doon din ako siya kanya mangingi ng payo kahit mas matanda ako sa kanya kasi lalaki siya parang masakit sa akin guys na yung kapatid mo bigla lang mawawala sa'yo at sobrang lungkot ka talaga guys kasi sa yung pag-opera ko, nagpa-opera ako guys nito, di ba? Alam niyo yung nagpa-opera ako nito ng glitter ko. Lagi siyang nagpaalala sa akin na ingatan ko daw sarili ko. Tapos wag daw ako magpabinat-binat kasi kaka-opera ko lang daw. Pero hindi ko kalain guys na siya pala may naramdaman pala siya na tinatago lang niya ngayon, hindi niya sinasabi sa amin, hindi niya sinasabi sa mga kapatid niya. Ang sabi lang niya, nilalagnat daw siya at okay na daw siya at nakaligo na daw at magpapataba na lang daw siya. Pero guys, yung time na yun, akala ko okay talaga siya. Pero yung time na yun na sabi niya nga magpa-check up daw siya. Tapos, yung tiyan daw niya nagkabag, may hangin daw tiyan niya. Tapos, ang sabi naman ng mga kapatid ko, baka daw hilo, ganun. Kaya nagpa-albularyo siya guys. Nagpa-albularyo siya. Umuwi siya ng Subic. Tapos yung umuwi siya ng Subic, ginamot siya doon. Tapos pangumusta ko naman siya. Kumusta ka na? Ang sabi niya okay na daw siya. Medyo ning okay daw ang pakiramdam niya. Pero guys, yung umuwi na siya, sa kanila. Tapos nagdesisyon siya na magpa-check up, magpa-laboratory daw siya. Tapos sabi ko, doon ka na sa hospital pa-check up. Nagpa-check up sila guys doon sa center. Ang daming gamot na iniinom niya. Is almost 18,000 ang nabayaran nila sa gamot lang guys. Oo, pero yung gamot pala yung iniinom niya, hindi
hindi pala sa sakit talaga niya. Kaya yung lumala ng sakit niya guys, ang bilis, sobrang pagkabilis. Hindi namin kalain bakit ganun kabilis. Di Sabado nagpa-admit siya sa ospital. Tapos pagdating, tinanggihan sila doon sa PGH guys, ospital ng Maynila. Tinanggihan sila doon. Tapos doon sila na-admit sa sa Quirino. Sa Quirino Hospital yung Maynila Hospital, kay hospital ni Isko Moreno, yung tapat ng Manila Zoo. Doon guys, doon sa may Quirino, doon yun na-admit yung kapatid ko. Naku guys, pabaya yung mga doktor doon. Wala talaga gisikaso sa kanya. Hindi talaga siya gisikaso doon guys. Sobrang pakahirap talagang ospital na yun. At yung time na yun guys na na kailangan kami ng kapatid ko kasi lumala yung sakit niya eh. Gusto niya kaming kausapin guys, hindi kami pinapakit sa sa guard. Tinanong ko naman guys na bakit hindi pwede kami umakyat. Eh pwede naman isa-isa dalaw. Ang sabi niya wala daw dalaw. Ay paano yung kapatid namin ay 50-50 na? Paano namin makausap guys ng ganun? Saka na kami pinaakyat guys na hindi na namin nakausap yung kapatid ko. Kaya yung sobrang sakit talaga guys ang naranasan ko sa kapatid ko, na yung sa ospital na yun, na sobrang talaga nila higpit. Ngayon na nag 50-50 ng kapatid ko, hindi na namin makausap, saka na kami pinaakyat doon. Paano pa namin nakausap guys, nga hindi na nga siya nagsasalita, diba? Kaya yan ang mahirap guys sa ospital na yan. Siyempre kausapin mo yung kapatid mo kung anong sasabihin niya. Siyempre tinatawag niya kami. Ibig sabihin may ibilin ba sa amin ba nga isasabi kung anong gagawin, ganun ganyan. Hindi kami pinaakyat guys. Sobrang higpit nila talaga, grabe. Kaya masakit sa akin na bakit ganun ang nangyayari sa kanya. Pinasok siya ng Sabado guys, namatay din siya Sabado din. Sabado din siya namatay. Kaya ang sakit sa aking pakiramdam guys na nagluluksa yung kapatid ko, na parang hindi pa sana talaga niya na kayang tanggapin na mawala siya sa amin. Kasi ang sabi niya sa akin, kung bigyan lang siya ng pagkakataon, iingatan na daw niya sarili niya eh. Yun nga, ingatan ng sarili na wala na siya. Ang lang namin, yung mga kaari-arian niya, hindi namin na kausap siya kung ang pa mga iniiwan niya. Yun. Yan ang masakit guys. Hindi mo nakausap ang kapatid mo na ganun ba kalupit yung yung ospital na yun. Kaya sinumpa ko yung hospital na yan. Sobrang pagkahigpit nila talaga, grabe. Sobrang pagkahigpit nila. Kaya Rawan din pa. Sige na natin. Ako na lang.
Lupat na rin ako. Hirap-hirap guys sa ano. Ang hirap ng isipin mo na ang kapatid mo ganyan. Sobrang pag-alala niya sa akin. Na ang dami pa sana namin plano guys. Kasi siya lang talaga ang kalapit ko na kapatid. Siya pa nga nagyaya sa akin na uwi kami ngayong February, sa Masbate guys, sa birthday ni mama ko. Kasi matanda ng yung magulang namin matanda na sila mama. Kaya sabi niya sa akin, uuwi daw kami sa birthday ni mama ulit itong February. Yung yaya niya guys, iba naman pala yung puntahan niya. Hindi pala mas nauna pa siya sa amin. Kasi akala ko ba kung saan siya uuwi. Uuwi na siya nga, wala nang balikan. Yun yung niya. Sabi ko sa kanya, o sige, uuwi tayo. Sabi ko. Tapos, ngayon guys, nauna siya pag-uwi sa amin. Hindi ko naman lang kalain guys na ganyan ang mangyayari sa kanya. Ngayon sobrang lungkot ko guys. Kasi siya lang talaga ang yung mapag-anuhan ko sa kapatid ko. Alam mo naman yun na kalapit din siya ng anak ko. Para kami nangahugmok guys na hindi ko kalain mawala siya sa amin. Wala na akong kasama pag-uwi ng Masbate. Siya lang ang aking guys, kasama talaga. Kasi yan lang ang madali-dali ko yung pagsabi ko, uwi tayo ng Masbate, uuwi kami. Pero ngayon, wala na akong kasama guys, uuwi ng Masbate. Kaya, nakakalungkot. Kaya tumawag yung mama ko, sabi niya, uwi ka dito. Sabi ko, wala akong gana umuwi. Kasi, siya lang talaga ang kasama ko pa uwi. Kaya lang talaga guys. Kaya sana guys maka-recover ko sa kanya. Masaya na siya ngayon sa naroroonan niya. Sana tulungan na lang niya ako na para matulungan niya